Hello Kathden fans! Sobrang touching itong pinost ni Sir Alden kagabi. Tapos yung kanyang sinabi dito sa 24 oras. So maliban sa post niya sa Twitter, meron din siya sa 24 oras. And then si Ma'am Catherine, may post na binanatan si Daniel Padilla, mga kasembreros may pasaring. Si phenomenal box office cinema queen. Pero i-confirm natin yan ha, yung pagbanat ni Ma'am Catherine sa kanyang post sa kay DJ, mga kasembreros. Unahin ko muna ito, yung kay Daddy Bay, no, at saka kay Sir Alden, mga kasembreros. Ang cute ng kanilang picture, no, kasi ito po ay ang kanilang rehearsal session, mga kasembreros. Si Alden at saka twinning talaga ang mag-daddy, oh, ang magtatay, mga kasembreros, na naka-black ang parehong damit nila at saka sapatos, white din. At saka mahilig sa twinning, no, hindi naman halata. Naka-glasses din at saka yung hawi ng buhok, tingnan niyo. Talagang senior at junior talaga sila, mga kasembreros. So si Daddy Senior at saka si Junior, no, si Tisoy, mga kasembreros. So ang cute lang ng, alam niyo, talagang nakaka-touch yung mga gantong moment, mga kasembreros, na magtatay kayo tapos di ba yung mga gantong session, yung gantong mga lambingan, parang uso lang yan kapag maliit pa ang bata, no, kapag kung pa parang nakakarga pa ng tatay or nalalambing pa ng tatay, pero gantong 30s ka na, di ba? Tapos yung trato mo sa tatay mo at saka yung tatay mo naman, yung trato sa'yo parang hindi nagbabago. So parang the best, mga kasembreros. They're not perfect, yes. Pero nandun yung example na maganda, no? Good example sila, mga kasembreros, sa mga magtatay, no? Kahit hindi man sa magtatay, kahit magnanay, no? Any kind of relationship within the family, mga kasembreros. So talagang sila ay nagsiserve ng magandang ehemplo sa pamilyang Pilipino, mga kasembreros. And then ito, sige, itatakel ko na nga itong post ni Ma'am Catherine, mga kasembreros, sa kanyang Instagram, sa kanyang Twitter, mga kasembreros, no? Sabi niya dito, hindi naman ako yung greatest love mo, yung 6, di ba? Mabuti na lang nakawala na ako sa'yo dahil ikaw ang greatest manipulative sad boy at gaslighter na nakilala ko sa buong buhay ko. Tapos, may mga nag-comment dito na, which is very true, na parang hindi naman ito si Catherine kasi hindi siya ganyan magsalita, no? Very educated si Ma'am Catherine, mga kasus. And ang date dito is, may petsa pa talaga, no? April 16, 2024. Alas 3 ng hapon, 1.1 million likes o 1.1 million views, mga kasembreros. So ito po ay isang malaking fake information, isang false information, isang maling impormasyon, mga kasembreros, at hindi totoo. Because unang-una sa lahat, ginagamit ni Ma'am Catherine ang kanyang mga social media accounts mostly sa kanyang mga endorsement at saka mga family bondings and so on, mga kasembreros, yung mga close sa kanyang buhay. And then, pangalawa, very educated, no? Napaka-edukada ni Ma'am Catherine para mag-post ng ganito. And hindi siya ill-mannered. Kumaga pa, may hinanakit siya, yes, pero hindi siya nagbubuntong ng galit, mga kasembreros, sa kaniyang social media. Yung post siguro na closing chapter nila ni DJ, mga kasembreros, dun sa kanyang Instagram account. Pero yung manisi, yung parang tulad nito na magaspang yung mga words, mga kasembreros, hindi po ito si Ma'am Catherine. And yun nga, nakakalungkot dito kasi kung hinahangaan nila si Ma'am Catherine, dapat hindi sila magpo-post ng ganito kasi makakasira ng image ni Ma'am Catherine, no? Kung talagang tagahanga sila ni Ma'am Catherine. Parang ginigisan nila sa sariling mantika si Ma'am Catherine, mga kasembreros, kasi sinabi niya, tapos babalik din naman sa kanya na hindi naman totoo, mga kasembreros. So may mga taong naniniwala na pinost talaga ito ni Ma'am Catherine, kasi ako rin dati talagang nabiktima rin ako ng ganito, mga kasembreros. Pero ngayon ay nadala na ako na, kasi talagang para akala mo totoo kasi may checkmark, yung may verified badge yung pangalan ni Ma'am Catherine and so on, mga kasembreros. So tapos may petsa pa talaga, may views pa talaga, may oras pa talaga. So di ba, parang akalain mo totoo, mga kasembreros, pero
Isa po itong malaking budol, no? Or maling impormasyon. And then ito na yung full na anggulo doon sa may Christmas party or parang yung sa Love Joy Hope nga ng ABS-CBN mga kasembreros. Parang nasa labas sila tapos picture taking mga kasembreros. So ito na nakita natin malayo si Ma'am Catherine at saka si DJ mga kasembreros. So alam ko parang ito na lang pala yung solid na solid na mga ABS-CBN na mga artista mga kasembreros. So marami nang wala dito, no? Parang so yun, marami sila dito mga pero hindi na kasya sa hindi na kasya sa isang frame mga kasembreros kung kaya tawag dito iniikot-ikot na lang yung camera mga kasembreros. Tapos pag nasa picture taking na ay na lang naka-horizontal mga kasembreros yung camera. So yun po, no. So masaya naman si DJ Matawa-tawa naman siya dito mga kasembreros. So and ang kulit ni Darren dito, meron siyang maliit na electric fan na dala-dala mga kasembreros. So yun po. Tapos si Kyla, and then si Ma'am Catherine kasama si Ann, si Ma'am Ann Curtis. Si Ma'am Catherine din, meron din siyang maliit electric fan. May maliit din siyang electric fan mga kasembreros, no? Ang cute lang. Kasi nga pawisin si attorney mga kasembreros. And then ito pala yung yung kanyang performance na solo sa kanilang Christmas party special din mga kasembreros, no? Yung parang naka purple violet siya na kulay na may halong maroon. So yun pala yung color parang uniform nila mga kasembreros kasama ang mga backup dancers. So may mga nakapansin dito sa mga backup dancers na ang gaganda rin mga kasembreros Pero of course ay pag tinabi sila kay Ma'am Catherine, hindi kakabog kay pinaka-box office ni McQueen. Hindi ko alam kung anong kinanta niya dito, hindi ko alam kung yung mga kasembreros. Pero yan, parang umupo si phenomenal box office ni McQueen. Ang ganda ng ganito kasi yung kanyang damit ay wholesome lang. Hindi kagaya last year na parang kasi parang harness yung ginawa niya mga kasembreros last year. And then ang cute din ito mga kasembreros na si Comparing Ken, of course, at saka si Daddy Bay, at saka si Alden. 3 hours ago, Ken Creative Designs, forever grateful, no? ARXV Alden 15. So Ken Creative Designs, tapos si Ken, of course, tapos si Alden, and then si Daddy Bay mga kasembreros. Grabe, no? Si Daddy Bay 60 na. Pero talagang yung happiness, yung enjoyment, yung kanyang tawag dito, yung kanyang mood ay talagang batang-bata pa. So that alam yun, happy lang para daling tumanda. So yun ang sekreto mga kasembreros, no? And then 12 hours ago, may idea na ako dito kung ano pa yung bagong aabangan din sa GMA mga kasembreros na teleserye. So kabilang sa sabi ng PEP, no, Philippine Entertainment Portal, kabilang sa mga programang dapat abangan sa 2026 ay ang The Master Cutter ni Dingdong Dantes. No, so yun siya. So meron si Dingdong na. Kay Sir Alden wala pang din drop na teaser Siguro gagawa pa lang siya mga kasembreros. Tapos of course yung kay Ma'am Catherine, Someone Someday, tapos kay Joshua Garcia at Ivana Alawin na Love Never Lies, no, mga kasembreros and mga cat fanatics. So siguro syempre as expected dito ay hahakot na naman ng mga views ito mga kasembreros. So si Dingdong Dantes pala at si Beauty Gonzales, no, yung magkakasama dito mga kasembreros sa The Master Cutter. Hindi ko lang alam kung ano yung kwento nitong The Master Cutter, no, sa GMA mga kasembreros. Yung kay Ma'am Catherine at kay Joshua, so yung nakadrop na sila ng teaser mga kasembreros. And then yung touching na post ni Sir Alden mga kasembreros sa kanyang Twitter kagabi, 9 hours ago, sabi niya dito, I can, tapos tawag dito, ellipsis, 3 dots mga kasembreros, not for comparison, not for validation, not for praise,
just to remind yourself. No, tapos may isa pa siyang post magkasunod mga kasambreros. Isang malaking pasasalamat sa inyo mga Kasibuana sa walang sawang tiwala at suporta sa Cebuana Luwilier. So yun siya no, sa Cebuana mga kasambreros. Pero itong isa, talagang reminder, isang malaking reminder sa atin na si Alden, of course, no, yung mga tao kasi mahilig magkumpara. May mga times na kinukumpara siya mga kasambreros. May mga times na talagang i-validate, may mga times na and ang pinakagusto ko na sinabi nito, not for praise, no? Hindi siya dapat parang dinadakila, parang Diyos mga kasambreros. And he wanted to say na ang Diyos lamang ang ating i-praise or ang ating dakilain. We can love Him, we can appreciate Him, we can acknowledge Him, we can make Him an example, but not to the point na parang gagawin siyang Diyos mga kasambreros. So yun po, no? Pero yun nga, no? Talaga ang tao ay dahil sa kanyang kabaitan, dahil sa kanyang generosity, hindi mo maiwasan minsan na magpasalamat, no? Talagang minsan sabi nga kahapon parang gusto mong gawing santo, no? Parang ganun ba? So hindi mo naman kailangan maging santo, no? Para mag-iwan ka ng legacy about the Lord, no? About sa pananampalataya, and then yung kabutihan ba at saka yung kabaitan mo sa kapwa-tao ay sapat na yun mga kasambreros. And of course, no, He's doing His purpose talaga. Na love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength, and love your fellow people as you love yourself. So yun siya mga kasambreros. Okay, sige, ito mamaya. Next natin sa yun, sure si Sir Ryan sa 24 oras. Mamaya papahinga natin ito ng buo para ma-appreciate niyo mga kasambreros, no? This is according kay Sir Nelson Canlas mga kasambreros. So ito po ay yung fan meet nga ni Sir Alden Richards mga kasambreros. So na-feature dito si Daddy Bay, and then na-interview siya ng konti mga kasambreros. Sabi niya dito, I tried to be the best person of myself for these people who look up to me, and I think yun yung reason kung bakit nandito ako sa industriya. Why I strive harder to give them quality projects and on and off cam. So ito yung maganda dito on and off cam, hindi lang siya sa harap ng camera na kunwari mabait siya sa harap ng camera, tapos pag kunwari nakita mo siya sa palengke or nakita mo siya sa highway or nakita mo siya sa on the spot, no, at saka random mga kasambreros, ay hindi na siya magiging mabait. Hindi nga, sabi ni Daddy Bay, ang sabi ni Daddy Bay ay kung ano yung nakita niya sa kanya, yan na siya, no? Kung gaano siya kabait sa inyo, yun talaga siya sa pamilya. Sabi ni Daddy Bay, tama yun na hindi yung pamilya ko na hindi na nahingi sa akin. Hindi na humihingi kasi si Sir Alden na mismo ang nagbibigay. Ba't ka pa naman hihingi kung siya na mismo yung nagbibigay mga kasambreros, diba? So simple as that, na sobrang kulit lang ng samahan na magdaddy na ito mga kasambreros. Very typical yung kanilang pagsasamahan mga kasambreros. And then ito, ang cute ng ginawa na isang fan dito, no? Kay Ma'am Catherine at saka kay Ma'am Julia Montes. Kinumpal nila yung pictures ng dalawa. Tapos Kath Jul, yung kanilang tandem mga kasambreros. Simula pagkabata, no? Hanggang sa Mara Clara, hanggang sa naging naging woman, no? Naging lady na sila mga kasambreros. Na kung saan nga yung term ni Sir Alden Richards dun sa kanilang press con sa Hello Love Again ay naging lady na siya, no, matured lady na siya mga kasambreros. So hindi na siya girl lang, no, kundi lady na siya mga kasambreros, which is kumaga pa meron ng paninindigan sa buhay, may plano na sa buhay, no. Yung nag-mature na siya ba mga kasambreros when it comes sa point of views and mga adhikain at advocacy sa buhay mga kasambreros. So alam naman natin, no, team panatag tayo kasi si Julia Montes na par ni Alden Richards ay ito yung connection, ito yung tulay din ng Kath din. So ba't pa naman maghahanap si Ma'am Catherine ng iba kung nandiyan naman yung
best friend din ng best friend niya, di ba? Best friend niya si Julia, best friend ni Julia si Alden, di ba? So ba't pa siya maghahanap ng iba? Si Marian at saka si Kat mag-ate, no? Si Alden at saka si Marian mag-ate. So saan pa? Parang ang daming connection, no? Sila Belle, no? Sila Joshua, Piolo, mga tropa na rin ni Alden. So ba't pa maghahanap ng iba na kung saan ay maraming magpapatotoo ng kabaitan at saka good character ni Sir Alden Richards, no? Kumbaga pa, at saka no question naman dun sa pagkakilala na ni Ma'am Catherine kay Sir Alden, kasi sa shoot pala ng Hello Love Goodbye at Hello Love Again ay nakilala niya na ng personal si Alden Richards, yung mga kasabers, without question. Kasi nga kapag personal mo kasi nakasama ang tao, validation na yun na kung ano yung gusto niya. Parang nakikilala mo ba? In short, mga kasembreros. So, nagkakakilalan silang dalawa, mga kasembreros. So, kung kaya wala ng question doon. So, talagang tahimik, private, at saka peaceful lang talaga ang relationship ng Kathleen, mga kasembreros. Bubulugain na lang tayo sa susunod ng ng tawag dito, ng kanilang engagement. Ganon. Sorry naman sa mga dyan, anti-Kathleen, sa mga protagonist sa mga sa ayaw sa Kathleen, mga kasembreros. So pero yun po, no, talagang tayo po ay team Panatag, no, at saka team team solid Kathleen, mga kasembreros. And speaking of Julia, na-feature dito siya kagabi, no, ng isang Facebook page din, of course, nakasama si Sir Alden, mga kasembreros. So ito nga talaga yung isa sa pinaka-solid na tulay kasi to, no, na connection ng Kathleen, mga kasembreros, si Julia Montes. Kasi of course, no, bestie si Kath at saka siya, si Julia, tapos si Alden at saka si Julia, di ba? Ay nako po. Siguro parang yung magtropa ba, di ba, mag-best friend si Julia at saka si Kat, sabi na, uy, punta ka dun ha, para tapos ipaabot mo kay kay Alden yung aking congratulations, ganyan. So parang yung presence ni Julia, parang equivalent na rin yun yung nung presence ni Ma'am Kat, mga kasembreros. So parang ganun ba, parang may representative representative ang datingan, mga kasembreros. So yung sinasabi nila na of course yung una sila nagkakilala at naging close nung 5 breakups in a romance, tapos nagkaroon pa yun ng mas matatag na connection kasi nga si Ma'am Catherine nakasama rin ni Alden. So mga ganun ba, so para safe siya, yun ang sabihin niya na sa 5 breakups in a romance, pero ang totoo ay best friend din siya ni Kat. Hindi lang niya ma-mention of course, mga kasama, no, para safe siya. So kagabi na-feature nga, no, si Alden at saka si Julia din. Sabi dito is, Alden Richards celebrated his milestone. A surprise came from an unexpected guest, Julia Montes. The actor suddenly appeared on stage and gave a very personal message for Alden, which immediately raised eyebrows and ignited emotions throughout the venue. So hindi ko lang maintindihan kung bakit niya ginamit yung raised eyebrows, no, na parang ayaw ng tao, parang gano'n. So medyo negative yung connotation niya, pero siguro yung gusto niyang sabihin ay yung nagpalakas at saka nagpaingay, no, sa audiences, mga kasembreros. Kasi nga ay very surprising at very shocking ito, mga kasembreros. Hindi siya hindi siya in-expect talaga ng mga tao. And even I, no, wala akong idea na pupunta si Ma'am Julia Montes doon, mga kasembreros, sa event ni Sir Alden, no, na parang isang isang malaking shocking moment. So this was posted by Philippine Showbiz Hub. Actually mahaba ito, mga kasembreros. Yung yung pinakadulo na lang yung pinost ko, no. Philippine Showbiz Hub 7 hours ago. So yun siya, mga kasembreros. And then ito, last item natin, mga kasembreros,
Ito yung picture ng nasa backstage sila mga kasembreros, no? Bago yung final event ng Ultimate Fan Meet ni Sir Alden. Posted ito ng Myriad. Andito sina Lola Linda. And ang kagandahan dito, no, may sariling nurse si Lola Linda, mga kasembreros, of course. Tapos parang nagbi-meeting sila dito. Kasama sina Daddy Bay, no? Mga kasembreros and the rest of the team, lalong-lalo na po ang director. So yun po. Alright, so yan lang actually sa ating captain items, no? Pakinggan natin itong kay Sir Nelson Canlas para ma-appreciate po ninyo. And then after that ay ang salita po ng Panginoon na sobrang ganda. Today po is December 16, 2025, Tuesday na po. Blessed Tuesday po sa bawat isa. Dinayo ng fans ang Grand Fan Meet ni Asia's multimedia star Alden Richards sa Santa Rosa, Laguna. Sulit ang biyahe ng fans dahil sa pasabog na performances ni Alden. May heartwarming duet din siya kasama ang amang si Richard Pokerson Sr. May pabaon pa siyang signed photos at cash prizes for the fans. I try to be the best version of myself every day for these people who look up to me. And I think yun yung reason kung bakit din ako nandito sa industriya, why I strive harder to give them quality projects and on and off cam. At para po sa ating Word of God ay hindi po ito hugot, hindi rin po ito kanta. Ang title kasi natin ay O Kay Bilis Naman. O diba yung parang kantang O Kay Bilis Namang Maglaho Na. Pero joke lang po mga kasembreros. Ito po ay from the book of Galatians, no? Chapter 1 verses 6 to 9. Medyo mahaba po ito mga kasembreros. Babasahin ko na lang, no? Pakinggan natin. Sabi ni Apostol Pablo, I marvel, nagulat daw siya, no? That you are turning away so soon. O ito pala yun, no? Kay bilis naman. From Him, God, who called you in the grace of Christ to a different gospel, which is not another, but there are some who trouble you and want to pervert the gospel of Christ. But even if we, or an angel from heaven, preach any other gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed. Grabe, no? As we have said before, so now I say again, if anyone preaches any other gospel to you than what you have received, let him be accursed. Grabe. Napaka-hindik, nakakatakot mga kasambreros yung parusa, no? Ng mga taong nagsishare, nagbabahagi ng maling gospel, maling doctrine, mga kasembreros. So si Apostle Paul dito sa kanyang unang statement, sabi niya, I marvel, no? Nagulat ako, namangha na in a negative way, na ang mga tao daw sa Galatia ay mabilis nakalimot, mabilis na tumalikod sa Diyos, no? Turning away so soon from Him, no? Na tinawag through the grace of Jesus Christ, mga kasembreros. Kaya ang title natin ay O Kay Bilis Naman, no? So ito siya, mga kasembreros. Ang mga tao kasi naniwala sa mga false doctrine, sa false gospel, mga kasembreros. So different gospel, kumbaga pa, kung ano yung tinuro ni Apostle Paul, ay natanggap nila. Tapos nung may dumating na naman na panibagong mga tagapagturo ng gospel, ay na ibang gospel at hindi totoong gospel, ibang katuruan or maling doktrina ay naniwala ulit na mabilis, no? O kay bilis naman, mga kasembreros, naniwala ang mga tao doon sa mas una nilang tinanggap kina Apostol Pablo, mga kasembreros. So which is very dangerous. And sabi pa nga niya dito, pervert the gospel, no? Kumaga pa parang tinitwist nila, mga kasembreros, ang totoo ginagawa nilang mali, ang mali ginagawa nilang totoo, no? Ang kasamaan ginagawa nilang kabutihan, ang kabutihan ginagawa nilang masama, mga kasembreros. So sabi nga dito ni Apostol Pablo, but even if we or an angel from heaven preach any other gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed. So kahit na angel, no? Grabe, sabi niya dito, kung ang angel na ito na nagtuturo sa inyo mula sa langit daw, na iba doon sa pinreach. Grabe, no? Yung power ng word ng gospel, mga kasembreros. Kung kaya it's really it's really necessary, no, na nagiging lifestyle natin, mga kasembreros, ang pagbabasa talaga ng Biblia. Kasi dito tayo natututo, no? Kasi kung tuturuan tayo ng maling gospel, maling doktrina, maniniwala tayo because we don't read the Bible ourselves.
Kung tayo kasi ang nagbabasa, no, tapos nakikinig pa tayo ng gospel kung paano in-explain, ano ang kahulugan nito, ay tumatalino tayo na nagkakaroon tayo ng wisdom, mga kasambreros. Whereas, kapag wala tayong knowledge about the gospel, about the truth, ay madali tayong tulad neto, no, madali tayong maniniwala sa mga maling katuruan, mga kasambreros. So, which is delikado. Hindi katanggap-tanggap ito, mga kasambreros, sa lingkod ng Panginoon at sa Diyos mismo na tumawag sa atin. Yes, this verse serves as a poignant reminder about the enduring importance of holding fast to the genuine teachings of the gospel amidst the prevalence of false doctrines and misleading teachings that can easily lead believers astray. So yun, mga kasusunod, ito ay reminder sa atin ng kahalagahan na we have to hold fast, no, dapat doon manatili tayo ba, no, doon sa may totoong gospel, genuine teaching ng gospel, mga kasombrero, sa gitna ng mga mali-maling doktrina, mali-maling information na nagmi-mislead sa atin sa turo ng tunay na tunay na gospel, mga kasomberos. So the Holy Bible, kapag sa Holy Bible ka, let's say New King James Version, New American Standard Bible, New Living Translation. So, yun yung mga translations na NIV. So, yun yung mga translations na pwede mong gamitin, mga kasomberos, no? May mga iba pa naman, mga iba nga, Tagalog, Bisaya, no? Depende po sa convenience, mga kasomberos. Individuals in the midst of a world filled with conflicting messages and ideologies must discern between what is true and what is deceptive. Are we anchored in the firm foundation of the gospel, or are we swayed by every passing wind of doctrine? So ito kasi ang malala na nangyayari, mga kasembreros, kapag hindi natin alam ang gospel. Pag nagturo si ganto, maniniwala ka. Pag nagturo si ganto, maniniwala ka. Kapag iisa lang yung basis, which is ako pa, nasa church kayo, tapos sa Christian naman yung church, tapos iba-iba lang yung pastor, pero isang basis yung Bible. So, isang turo lang din yung mga kasembreros. However, kapag ibang mga sekta, ibang mga grupo na mga kasembreros sa magtuturo, tapos maniniwala na naman tayo, ay, so yun po yung kumbaga pa delikado, mga kasembreros. The exhortation of this verse urges us to maintain a steadfast dedication to aligning our beliefs and actions with the unchanging truths of the gospel. It challenges us to critically evaluate the teachings we encounter, ensuring that they align with the core principles of love, grace, and redemption as revealed in the scripture. So, may mga ibang katuruan, let's say mga demonic talaga na katuruan, no? Binabaliktad nila, imbis na love, hate, imbis na patience, impatience, imbis na grace, disgrace, imbis na kindness, selfishness. So, ganun, mga kasembreros, although talagang literal naman at saka maiintindihan mo kung turo ba ni Lord to, hindi. Kapag hindi siya about love, hindi siya about holiness, hindi siya about peace, hindi siya about grace, about redemption, about kaligtasan, about Jesus Christ, then that gospel is not the true gospel, mga kasembreros. So, dapat dun iikot, no? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Kapag hindi sila yung bida, doon, mga kasembreros, ay hindi yun yung totoong gospel. Kasi may mga like yung mga books na self-help books na ang bida parati yung sarili mo, bida parati yung pera. Kasi may mga, let's say, mga finances. Yes, may mga financial books naman, mga kasembreros, na pwede tayong basahin na pwedeng yumaman. Pero kapag hindi siya based sa Bible, kasi may mga may mga books naman na about sa pagpapayaman, pero ang binibida doon yung mga verse sa Bible, yung source ng ating kayamanan, lahat-lahat ay ang Panginoon. So ang source na meron tayo ay ang Panginoon. So ganun siya, mga kasembreros. Pero kapag ang financial o kapag ang wealth, kapag yung libro na para papayaman ay galing na sa sipag at tiyaga, galing na sa ganitong strategy, hindi based sa Bible, so hindi po yun hindi yun ideal book, mga kasembreros, na basahin. So kasi ang ituturo na yun sa'yo ay yung about ng sipag at tiyaga, yung ikaw lang, yung skill mo lang at saka talent and so on, mga kasembreros. So hindi siya ideal. The relevance of Paul's admonition extends to contemporary times,
where the proliferation of false teachings and distorted interpretations of Scripture continues to challenge the integrity of Christian faith. In a world inundated with conflicting ideologies, the call for discernment remains as pertinent today as it was in the first century church. So kaya na-mention natin, timeless kasi ang salita ng Panginoon. Kung applicable siya during the early Christian church or churches, mga kasimbrero sa time ni Apostle Paul, ganon din siya ka-effective at relevant today, mga kasimbrero. So timeless po ang salita ng Panginoon. So kung totoo siya, amazing siya, powerful siya noon, magiging powerful siya today at magiging powerful siya in the future to come, mga kasimbrero. Even millions and billions and unlimited na na time, mga grabe, no? Imagine natin kapag ang mundong ito ay endless, no, yung mundong ito masisira pero ang Diyos natin ay eternal. So grabe, no, na imagine yun na after we die we spend eternity sa kabilang buhay, mga kasembreros. So yun, imagine natin nandun tayo sa ating creator, no, talagang forever na yun, mga kasembreros, eternal to eternal to eternal to eternal. Hindi lang siya million years pero eternal. Grabe, no? Kung kaya yung ating pamumuhay sa mundong ito, dapat ituon natin talaga sa pananampalataya kay Lord Jesus Christ at saka sa kanyang awa at sa kanyang grasya, mga kasembreros, that He died for our sins once and for all. Alright? So ang ganda ng verse na ito, mga kasembreros. But in the meantime, yun lamang sa ating Word of God, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and wisdom na hindi tayo madali at madala ng maling katuruan ng gospel. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po.